ba, Veron? Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo palagi mong didiligan ng mga halaman ko? Oo nga pala. Naku, nagluto po kasi ako kanina. Kaya nakalimutan ko na po magdilig. Pasensya na po kayo. Hindi ba sabi ko sa'yo, pagdating ng 6:00 ng hapon ay didiligan mo ito? Inuna mo sana bago ka nagluto. Tingnan mo nalanta na tuloy ang mga dahon. Lalagyan ko pa naman ito mamayang madaling araw ng pataba tapos ganito. Didiligan ko na po, ma'am. Sadali lang po at kukunin ko po yung hose. Nang makuha ni Veron ng pandilig ng halaman, ay pabigla itong kinuha ng kanyang amo na si Corazon. Siya na lamang ang nagdilig ng paborito niyang halaman. Inirapan pa nito ang katulong bago itinapat sa sampagita ang tubig. Sa susunod, wag na mauulit ito. Ayokong namamatayan ako ng mga halaman, lalo na itong mga sampagita ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, ma'am. Hindi na po mauulit. Siya nga pala, bukas may i-deliver ditong bagong halaman. Sampagita ulit yon. Hindi po ba't ayaw na ni Kuya na magpa-deliver pa kayo ng sampagita? Magagalit na naman po kasi sa akin yun. Kaya nga ibinibiling ko sa'yo na abangan mo na bukas dito, bago mag 8:00 ng umaga. At huwag na huwag mong hahayaan na yung Kuya Banjo mo ang makatanggap nun. Pero ma'am… May reklamo ka ba, Veron? Wala naman po. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo, ha? Bakit parang si Banjo na ngayon ang inaalala mo? Di ka ba natatakot sa akin? Baka nakakalimutan mo, ako ang nagpapasahod sa'yo. Ako ang susundin mo. Kung ano ang sabihin ko, sumunod ka. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, ma'am. Magbago ka na. Ang tagal-tagal mo na sa akin hanggang ngayon tatanga-tanga ka pa rin. Hindi naman po, ma'am. Sadyang nakalimutan ko lang po talaga. Hayaan po ninyo. Nangangako po ako na hindi na po talaga ito mauulit. Dapat lang, Veron. Dahil kung sakaling magkamali ka ulit, hindi ko na alam kung matatagalan pa kita o hindi na. Samantala sa itaas ng kanilang bahay, ay dinig na dinig ni Banjo ang naging usapan ng dalawa sa may hardin. Hindi na ito nakatiis kaya bumaba na ng hagdan mula sa 2nd palapag. Dinig sa kanyang silid ang mataas at matinis na boses ng kanyang ina, na palagi na lang pinagagalitan ng kanilang kasambahay tungkol sa pag-aalaga ng mga halaman. Kung tutuusin ay kaya naman nilang kumuha ng hardinero. Pero dahil sa kakuriputan ng ina, ay talagang lahat ng trabaho ay inaasa sa kanilang katulong. Ngunit dahil sa dami ng trabaho nito, ay minsan nakakaligtaan niya ang mga halaman nito. Ito ang labis na nagpapagalit sa matanda. Batid niya kung gaano kagusto ni Corazon ang halimuyak ng bulaklak ng sampagita. Ito lamang ang nakakapagbigay saya sa kanya. May taglay na sakit ang kanyang ina. Hindi ito nakakalabas sa araw dahil masyadong sensitibo ang balat nito sa sikat ng araw. Kapag nasisikatan yon, ay parang tila nagkakaroon ng paso o mga butlig ang katawan. Kaya kapag sumasapit ang gabi, nagiging libangan nito ang pagmasid-masid sa kanyang hardin. Minsan ay makikita din itong personal na inaalagaan ng kanyang mga halaman. Nagdidilig, nagugupit, at minsan ay nagbubungkal ng lupang tatamnan. Kapag naman hindi maiiwasang lumabas ito ng kanyang silid, ay nagsusuot ito ng salamin o shade sa mata. Sensitibo rin kasi ang mata nito mula sa liwanag ng araw. Mama, ano na naman ba yung pinagtatalunan nyo? Ang lakas-lakas ng boses nyo. Dinig na dinig ko sa itaas eh. Nakakaya sa mga makakarinig na kapitbahay. Baka sabihin nila minamaltrato nyo si Veron. Paano naman kasi anak itong magaling nating katulong? Palagi na lang kinakalimutan diligan itong mga halaman ko. Ito na nga lang ang nagbibigay sa akin ng ligaya, balak pa yatang patayin. Mama, isang puno lang naman yung nalante. Bakit? Aanhin nyo ba kasi napakaraming sampagita? Di halaman ko. Ano pa ba, Banjo? Pero napakarami nyo ng puno. Tignan nyo, puro sampagita na itong bakuran natin. Balak nyo bang gawing farm ito ng sampagita? Tigilan mo nga ako, Banjo.
At baka mamaya ikaw ang madiligan ko. Alis ka nga rito at huwag ka nang nakikialam sa mga ginagawa ko. Nako po, ang bilis talagang magalit. Tignan niyo po, ang dami mo ng ringles sa mukha. Mukhang tumanda na kayo ng 10 taon. Ha? Totoo ba? Nako, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong palagi nagagalit at bumabalik yan sa sarili niyo. Sige, tigisan niyo yung ulo niyo para magising na lang kayo isang araw, kulukulubot na po ang balat niyo. Huling-huli na ni Banjo ang kahinaan ng kanyang ina pagdating ng mga oras na masama ang timpla nito. Alam niya kung paano pahupain ang apoy. Tumahimik na si Corazon at ibinaling na ang tingin sa kanyang mga sampagita. Hanggat kaya niya ibabalansihin niya ang ugali ng kanyang ina upang hindi nito gaanong masaktan ang kanilang katulong, pisikal man o emosyonal. Ayaw niyang dumating ang araw na magsawa sa kanila si Veron dahil sa labis na sama ng loob. Matagal na kasi sa kanilang dalaga. Halos menor de edad lamang ito nang mapunta sa kanila. At sa loob ng maraming taong paninilbihan nito sa kanilang pamilya, ay masasabi niyang hindi matatawaran na naging serbisyo nito at katapatan. Kahit makakalimutin ito at madalas na nakakalimutan ng mga mahahalagang bilin, na pagpapasensyahan pa rin naman niya yon. Mahirap nang makatagpo ng loyal na katulong at mas lalong wala na magiging katulad si Veron. Ito lang kasi talaga ang mapagkakatiwalaan niyang tao na pwedeng mapag-iwanan sa kanyang may sakit na ina. Halos 10 taon na rin kasing namatay ang kanyang amang si Don Pico dahil sa kanser sa dugo. Ngunit 7 taon na rin silang naninirahan sa Batangas. Umalis sila sa probinsya upang magbagong buhay. At nagtagumpay naman si Banjo dahil sa loob lang ng halos 5 taon ay nakapagpatayo ito ng sarili niyang flower shop at hands-on nito sa pagiging floral designer. Sa kasalukuyan ay may ilang branches na rin siya at talaga naman napalago niya ito sa sarili niyang pagsisikap. Maski mayaman na nakagisnan niyang pamilya, ay lumaki siyang hindi gaanong dumepende sa yaman ng kanyang mga magulang. Ngunit sa kabila ng mga nagagandahang mga imported at ilang mga bulaklak at halaman sa kanyang shop, ay sa sampagita pa na humaling ang kanyang ina. Halos mapuno na nga ng puno ng sampagita ang palibot ng kanilang tahanan. Matulog ka na! Maaga ka pang gigising bukas. Kami na ni Veron ang bahala rito. Opo kuya, magpahinga ka na po at kami narito ni ma'am. Mamaya pag natapos ako dito, dadalhan ko kayo ng tsaa sa silid nyo. Salamat, Veron. O siya, sige. Huwag mong papaguring mabuti si Mama, ha? Maalala ko nga pala. Ano po yun kuya? Darating dito si Ma'am Clara mo bukas. Kapag wala pa ako at nauna siya rito, ipagluto mo ng paborito niyang paella. Huwag mong kakausapin at magtatanong yun ng tungkol sa akin. Baka madulas ka at sabihin mong tungkol kay Ma'am Sabel mo. Opo. At talagang dinadamay mo pa tong si Veron sa mga kalokohan mo, Banjo. Abay, tigil-tigilan mo nga yung pabababae mo. Alalahanin mo ang karma, anak. Totoong may balik ang anumang masasamang gawain. Mama naman, ayaw mo ba akong maging masaya? Tukmol! Saka pwede ba? Huwag mo nang dinadala dito yung mga babae mo. Naiirita ako eh. Napakamot na lang sa ulo ang binatang si Banjo dahil sa panimula ng pagbubunganga na naman ng kanyang ina. O sige, aakit na po ako ulit sa taas. Veron, yung bilin ko huwag mong kakalimutan. Sige po kuya. Dalawa ang kasintahan niya. Pareho silang mayaman, magkaiba lang sila ng lahi. Si Sabel ay Pinay, samantalang si Clara naman ay Philam. Madaling nakakabingwit ang babae si Banjo dahil tunay na malakas ang apil nito pagdating sa mga babae. Hindi gaanong malaki ang kanyang pangangatawan pero malinis ang kanyang datingan. Maamo at mapupungay ang kanyang mga mata na binagayan ng mahahaba nitong mga pilik mata. Natural na mapula din ang kanyang labi na animoy dinabahiran ni minsan ng sigarilyo. Ngunit ang mas nakakapagbigay talaga ng karisma at hatak niya ng babae ay ang salapi ng kanilang pamilya. Minsan pa lang na naging seryoso sa pag-ibig ang binata. Ang unang babaeng minahal niya ng totoo
ay walang iba kundi si Jonah. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang itong nawala. Naideklara pa nga itong missing person at hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin nakakaalam kung nasan ito o kung buhay pa. Iniwan na ni Banjo ang dalawa. Pagdating sa kanyang kwarto ay marahan siyang nahiga sa mabango at malambot na kama. Yun din ang gusto niya sa katulong nilang si Veron. Kaya ayaw na ayaw din niyang pinagagalitan ng kanyang ina. Ayaw niya magtampo ang dalaga at bigla nitong maisipang umalis. Isa pa sa nagustuhan niya rito ay halos kaparehan nito ng estilo sa pagluluto ang kanyang ina. Isang ngiti ang biglang namutawi sa mga labi ng lalaki. Kinaumagahan ay masiglang gumising si Banjo. Agad siyang nagpunta sa kusina at naabutan niya doon si Veron na abalang-abala sa paglilinis. Nakatalikod dito sa kanya. Veron, meron na ba tayo nakahandang almusal? Opo kuya, meron na. Ano yan? Bakit katulad mo na si Mama? Anong meron? Ba't nakasuot ka ng sunglasses? Pasensya na po kayo. Masakit ho kasi ang mata ko ngayon. Para ako nasisilaw sa liwanag ng araw. Ganun ba? Gusto mo ba magpa-check up? Naku, wag na po kuya. Ayos lang naman po ko. Sigurado ka ba? O siya, kung may nararamdaman ka na hindi maganda, magsabi ka lang sa akin ha? Ayos lang po talaga ako. Wag po kayong mag-alala. Salamat po. Sige, pwede mo ba akong ipaghanda ng mainom na tsaa? Opo, wala pong problema. Yun biling ko nga pala sa'yo mamaya ha. Pag dumating dito, ipagluto mo agad ng paella ha. Para hindi tuyuin. Tatawagan ko na lang po kayo tulad ng dati. Mabuti pa at ang mapalagay ako sa aking trabaho. Inihanda ni Veron ang giniling na karne ng baboy at ang paborito niyang sinangag na may halong atay rin ng baboy. Perfect combination sa mainit na kape ng kanyang among lalaki. Samantala ang kanyang senyora ay hindi pa rin bumababa ng kanyang silid. Nakasanayan na nila ang ganong ugali ni Corazon. Mas madalas ay sa gabi lamang nila ito nakakausap at nakakasama sa ibaba ng bahay. Naroon lamang ito sa kanyang silid, nanunood ng telebisyon o kaya na may nagsusulat ng kanyang mga aklat tungkol sa pagluluto. Yun ang pangarap ng ina ni Banjo dati pa, bago pa napangasawa nito ang ama ng huli. Kitang-kita ni Veron na ganadong-ganadong nagsandok ng sinangag si Banjo sa kanyang plato. Tila palaging nasasabik sa kanyang mga niluluto. Nang matikman nito ang unang isinubong pagkain ay nanlaki pa ang mga mata nito. Ayon dito ay napakasarap na mga pagkaing inihanda ng kanilang kasambahay. Malasa yun at walang kalansa-lansa. Yun ang lasa na dati pa niyang gusto. Dahil katulad dito ng mga pagkaing inihahanda ng kanyang ina nung siya'y bata pa. Noong mga panahong hindi pa lumalala ang misteryosong sakit nito. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nahagip niya ang malapad na pagkakangiti ni Veron sa tuwing pinupuri niya ang mga inihahanda nitong pagkain para sa kanya. Akala ng dalaga hindi niya napapansin ang mga nakaw na tingin nito sa kanya. Lalaki siya. Kilos pa lang ng babae. Alam na niya kung may gusto o wala ito sa kanya. Natitiyak niyang may lihim itong pagtingin at paghanga para sa kanya. Ngunit ang bagay na yun ay hindi na gusto pang bigyan ng halaga ng binata dahil ayaw niya magkasakitan lamang sila. Kapatid ang turing niya kay Veron. Salamat sa pagkain ha. Pakisabi lang kay Mama na umalis na ako. Huwag ka mo siya magpapagod dahil masama sa kanya ang masobran sa trabaho. Opo kuya. Sige po, mag-iingat po kayo sa pagmamaneho ninyo. Agad na kinuha ni Banjo ang kanyang mga gamit at susi ng kanyang kotse. Bago siya sumakay ng kanyang kotse, ay muli niyang pinagmasdan ang mga halaman ng kanyang ina. Halos puro sampagitang nakatanim sa bawat sulok. Nang lapitan niya ang pinakamalapit na puno, ay nakita niyang napakaraming langgam na pula sa lupang kinatataniman ng halaman. Isprayin ko na lang po yan kuya, nang para sa langgam. Hindi niya namalayang nakasunod pala sa kanya si Veron
At napansin rin nito ang mga bagay na nakikita niya. Salamat. Delikado kasi ito sa balat ni Mama eh. Masakit mangagat ang mga langgam na yan. Opo. Spray mo na kagad ha. Tapos mamaya kapag dumating yung mga bagong order niya, ikaw na yung bahala magbuhat. Huwag mo nga hayaan mapagod siya. Ayos ba, Veran? Opo kuya, ako na pong bahala. Pagkatapos noon ay pinagbuksan na siya ng gate. Balak niyang bisitahin sa araw na yon ang ilang branches ng flower shop na nakatayo sa Santo Tomas at Malvar, Batangas. Nais niyang formal na kumustahin ang ginagawang paghahanda ng kanyang mga empleyado, lalo pat paparating ang araw ng mga puso. Alam niyang yun ang panahon kung kailan in demand ang mga arranged flowers at bouquet. Sa totoo lang, hindi niya alam kung bakit siya nahilig sa ganoong klaseng hanap buhay. Ngunit naisip niya na baka nagmana lamang siya sa kanyang ina. Maayos naman ang takbo ng kanyang negosyo. Tulad ng inaasahan, ay dumadagsa na rin ang mga pre-order ng mga bulaklak para sa mismong Valentine's Day. Naging abala siya sa kanyang mga ginagawa. Hanggang sa narinig niyang tumunog ang kanyang telepono. Si Veron ang tumatawag. Hello, Veron? Anong balita? Kuya, dumating na po si Clara dito sa bahay. Ano? Alas 10 pa lang ng umaga. Ang aga naman yata niya. Yun nga po eh. Ang totoo niyan, sumugod talaga siya dito. Galit na galit sa inyo. Bakit naman? Ano nangyari? Mukhang nalaman na po niya yung tungkol sa inyo ni Ma'am Sabel. May pinakita kasi siyang larawan ng isang babae eh. Natampal niya ang sariling noo nang marinig yun kay Veron. Sa pagkakataong yun, ay alam niyang nabuking na ng kasintahan ng kanyang modus at ang ginagawa niyang pagtututay. Nariyan pa ba? Opo, nandito pa. Kausap po ng mama niyo. Kuya, umuwi ka na muna kaya? Hayaan mo siya, lilipas din yan. Marami akong pa-order dito, hindi ko malalayasan. Dinig na dinig ng binata ang mahabang pagbuntong hininga ni Veron. Narinig din niya mula sa kabilang niya ang malakas na boses ni Clara. Malamang ay nagsisigaw ito doon at gumagawa ng skandalo dahil sa labis na galit. Nakatanggap na rin siya ng text message mula sa nobya, ngunit hindi niya yun pinansin. Alam na niya kung anong laman ng mensaheng yun. Sumagi tuloy sa isip niyang sinabi ng ina. Kakarmahin siya sa ginagawa niya. Ibinaba na niya ang kanyang cellphone at muling itinuon ang atensyon sa kanyang mga ginagawa. Ngunit wala pang 1 minuto ay bigla niyang natabig ang kabababang gadget at bumagsak ito sa sahig. Nabasag ang screen nito dahil sa pagkakabagsak. Ay naku, malas naman oh. Kung kailan marami mga order at tumatawag para sa order, ganito pa mangyayari. Lumipat siya sa kanyang mesa at inon na lamang ang kanyang laptop. At doon niya tinutukan ang kanyang mga ginagawang pagtanggap ng mga order. Masyado siya naging abala sa kanyang trabaho. Kailangan kasi mabilisan. Lalo at lilipat pa siya sa kabilang branch para naman mangumusta sa operasyon nito at sa kita. Dahil sa pagiging abala, ay hindi na niya namalaya na mabilis lumipas ang kanyang buong maghapon. Pasado 6:00 na nang makaramdam siya ng gutom. Nakalimutan na rin pala niya ang kumain ng tanghalian. Katulad ng dati, ipinagbukas siyang muli ng gate ni Veron. Pagpasok niya sa loob, sumalubong kaagad ang mabangong halimuyak na nagmumula sa bulaklak ng sampagita. Kahit paano dahil doon ay para siyang nakaramdam ng kaginhawaan at nawala ang kanyang pagod dahil sa mabangong kapaligiran. Idagdag pa ang nakaka-relax sa mata ang berdeng kulay na nagmumula naman sa mga dahon. Bumaba siya ng sasakyan. Pagkatapos inabot niya ang mga gamit sa dalaga at sinara ang pinto ng kotse. Ang mama gising pa ba? Opo, kanina ka pa po hinihintay. Ang cellphone niyo po bakit wala sa mga gamit niyo? Naibagsak ko kanina eh. Nasa opisina ko. Bibili lang ako ng bagong cellphone. Mabuti naman po kung ganun. Alin na mabuti? Ang ibig ko pong sabihin, bibili kayo ng cellphone. Anong oras na nakaalis si Clara? Kanina rin pong umaga, iniwan po tong sulat sa inyo. Maghiwalay na raw po kayo. Humunot ang noo niya sa inabot na sulat ni Veron. Binuksan niya yon at pinasadahan ng paningin.
Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdamang takot at pag-aalala. Bigla kasi niyang naalala ang nangyari kay Jonah. Parang mula noon ay ayaw na niyang nakakakita ng sulat. Pakiramdam niya mauulit na naman ang mga nangyari sa nakaraan niyang naging kasintahan. Pamamaalam at pakikipaghiwalay ang laman ng sulat. Merong pirma sa ibaba at sulat kamay yun ng nobya. Ayon sa sulat, magpapakamatay raw ito kapag nalaman nito na matagal na niyang niloloko ang kasintahan. Ang problema ay hindi niya kabisado ang number nito. Kaya natitiyak niyang hindi na niya ito makakausap. Maliban na lang kung ito mismo ang pumunta sa kanilang tahanan para lang kausapin siya. Ngunit imposibleng mangyari yon. Dahil siya naman ang may kasalanan kung bakit nakipaghiwalay ito sa kanya. Hindi pa po ba kayo papasok sa loob? Mamaya, dito na lang muna ako sa labas. Pero kanina pa po kayo hinihintay ni ma'am. Nag-aalala po siya sa inyo. Huwag ka nang makulit. Gusto ko muna mapag-isa. Ayos lang ba, Veron? Hindi maintindihan ni Banjo ang kanyang sarili ng mga oras na yon. Naguguluhan o kinakabahang hindi niya alam. Alam niyang niloloko niya si Clara dahil dalawa silang pinagsasabay niya. Pero ayaw niyang isipin na dahil sa kanya ay may mamamatay na namang babae. Natatakot siya sa mga mangyayari. Malamig dito sa labas. Akala ko ba hindi ka naaapektuhan ng mga babae mo? Mama, nandyan po pala kayo. Kanina pa, iho. Kaya nga nagsalita na ako kasi parang hindi mo ako nakikita maski kaharap mo na ako. Ano bang problema mo? Kinakabahan po kasi ako eh. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Bakit? Dahil ba yun dun sa babae? Ganito rin ang nangyari kay Jonah eh. Mama, sandali lang ha. Mukhang kailangan kong bumalik sa opisina. Kukunin ko lang yung cellphone ko na naiwan ko. Pagod ka na, iho. Kitang-kita ko sa mga mata mo na nagtrabaho ka ng husto ngayong araw na to. Ipagpabukas mo na lang ang pagpunta sa opisina. Hindi naman mawawala doon ang gamit mo. Pero mama… Wala nang pero-pero, pumasok ka na sa loob. Gusto mo bang ako naman na mag-alala? Napahinto na lamang sa pagpipilit si Banjo na makabalik sa kanyang shop. Bigla rin niyang naisip na wala naman siguro mangyayaring hindi ka nais-nais dahil sigurado namang ligtas siya kung sakaling may mangyaring masama kay Clara. Matibay niya magiging alibay kung sakali na nasa flower shop siya. Kampante siyang hindi siya masasangkot sa anumang gulo. At mas lalong hindi na mauulit ang nakaraan na siya ang unang naging suspect nang mawala si Jonah. Mabuti na lamang at meron din siyang palusot noon. Kaya nalinis ang kanyang pangalan. Wala na siyang nagawa kundi sundin ang kanyang ina. Hinila pa siya nito papunta sa nakabukas na pintuan upang makasigurong papasok na talaga siya sa loob ng kanilang tahanan. Pagpasok niya sa loob, iginiya siya agad ng ina sa kanilang kusina. Katulad ng inaasahan niya, ay masasarap na pagkain na naman ang nakahain sa kanilang mesa. Ngunit ng gabing yon, ay mas marami na tila piyesta. Ang daming pagkain, Mama. Ano pong okasyon? Bakit kailangan ba palagi may okasyon kung gustong maghanda ng maraming pagkain? Gusto ko lang naman po talagang malaman kung bakit naghanda kayo. Baka kasi may nakakaligtaan na pala akong importanteng bagay. Naku, wala naman, iho. Sadyang gusto ko lang. Saka tinulungan ko si Veron dyan para masiguro kung masasarap talaga ang mga putahe na kakainin mo ngayong gabi. Nabanggit niyo po si Veron. Nasaan siya? Nagpaalam na sa akin kanina. Papasok na daw siya sa kwarto niya. Mukhang nagtampo nung nabulyawan mo kanina. Bakit mo naman kasi pinagalitan? Pagod na pagod yun maghapon sa gawaing bahay tapos sisigawan mo lang. Hindi ko naman po sinasadya. Nabigla lang po ako. Hayaan niyo po, kakausapin ko mamaya. Halika na't kumain na tayo. Baka lumamig ang mga pagkain. Kita po muna ako para magbihis. Bababa rin po kagad ako. Mukhang mapapalaban ako sa kainan eh. Hindi po kasi ako nakapagtanghalian kanina. Naglakad na siya papunta sa hagdan.
Pagpasok sa kanyang silid ay agad na niyang inayos ang kanyang sarili. Naligo siya at nagbihis. Pagkatapos maginhawaan ay bumaba na rin siya kaagad. Nakita niyang nakangiting naghihintay ang kanyang ina. Nagsimula na rin itong maglagay ng kanin sa kanyang plato. Mukhang masarap talaga ang pagkain ah. Salamat dito mama. Sarap na sarap siya sa lasa nun. Tuwang-tuwa naman siyang pinagmamasdan ng kanyang ina habang nilalantakan ng pagkaing inihanda nila ng kanilang katulong. Ma, magpapaalam po sana ako. Bale, gusto ko po sanang dalawin ang puntod ni Papa sa probinsya. Saka, dadalaw na rin po ako sa mga kamag-anak doon. Gusto niyo bang sumama? Mabilis na pag-iling ang ginawa ng kanyang ina. 2 araw po ako mawawala. Sigurado po kayo na ayaw niyo sumama? Ano namang masamang hangin ang bumulong sa'yo para maisip na umuwi doon? Alam mo namang nandun ang pamilya ni Jonah. Baka mamaya ay makita ka ng mga kamag-anak niya doon. Ayaw kong mapahamak ka. Matagal na panahon na yun mama. Wala na siguro manggagambala sa akin doon. Kung mapilit ka, edi isama mo na lang si Veron. Para kahit papano may kasama ka at may titingin sa'yo doon. Magiging panatag ang loob ko. Pero hindi kayo pwedeng maiwang mag-isa rito. Malinis naman ang konsensya ko eh. At napatunayan ko naman sa kanila na wala naman talaga akong kinalaman sa pagkawala niya. Hindi pa rin ako magiging kampante. Nakita ko kung gaano kasagad sa buto ang galit nila sa'yo. Lalo na ang mga kapatid niya, anak. Hindi ba't hindi nga sila naniniwala na wala ka talagang kinalaman sa biglaang pagkawala ng babaeng yon? Malinis ang konsensya ko mama. Wala akong ginawang masama sa pamilya nila. Bakit naman ako iiwas? Saka hindi naman sila ang pupuntahan ko ron eh. Kaarawan ni Papa sa isang araw. Kaya kailangan ko makauwi doon kahit ngayon lang. Miss na miss ko na kasi siya eh. Nasa mukha ni Banjo ang biglaang pagkalungkot nang maalala niya ang kanyang amang namayapa na. Matagal na kasi niya itong hindi nadadalaw. Magmula nang umalis sila ng kanyang ina sa probinsya 2 linggo pagkatapos mawala ng kanyang nobya. Lumipat sila sa Batangas para makapagsimula ng bagong buhay. Naganap yon nang maabsuerto siya bilang suspect sa pagkawala ni Jonah dahil natakot ang kanyang ina na baka gantihan ng pamilya ng babae ang kanyang anak. Anong araw mo babalak umuwi ng Iloilo? Bukas po ng hapon. Hindi na umimik ang kanyang ina at tinuloy na lamang nito ang ginagawa nitong pagkain. Habang ninanamnamang lasa ng mga yun, ay nahagip ng kanyang mata ang paelyang bili niya kay Veron na iluto para kay Clara. Nagtataka siya nang makitang halos kalahati na ito. Napansin niyang si Clara lamang ang may gustong kumain ng paelya dahil hindi ito gusto ng kanyang ina at mas lalo na si Veron. Kung posible ang kasintahan ng kumain nun, magiging sinungaling si Veron nang sabihin itong galit na ito nung dumating sa kanilang tahanan. Alam niyang hindi makakakain ng taong galit na galit. Napaisip ng malalim ang binata. Tatanungin sana niya ang kanyang ina pero hindi na lamang niya itinuloy. Dahil nakita niya maganda na ulit ang mood ni Corazon at magana itong kumakain. Tapos na akong kumain. Napakasarap talaga ng mga inihanda niyo mama. The best talaga kayong dalawa ni Veron. At talagang isinama mo pa yung kasambahay natin sa papuri. Hindi ba pwedeng ako na lang? Naku si mama. Pati ba naman si Veron ay pinagsasilosan mo? Siyempre kasama niyo siyang nagluto nito eh. Kaya maski sa kanya, magpapasalamat ako. Ayos lang po ba kung aakita po ako? Kakausapin ko lang po siya para naman mautusan na rin na iligpit to. Huwag po kayo mag-aayos niyan ha. Mapapagod kayo. Tumango na lang ang ginang at muling itinuloy ang kanyang pagkain. Umakyat na sa hagdan ng binata at doon ay nakasalubong niya ang nakasimangot na si Veron. Ngunit sa kabila ng itsura nito ng oras na yun, ay napansin niyang tila nanginginig ang mga kamay nito. Papunta sana talaga ako sa kwarto mo eh. Mabutit nakasalubong na kita. May sasabihin sana ako sa'yo, Veron. Ano po yun, kuya?
Gusto kong humingi ng paumanhin kung nasinghalan kita kanina. Pasensya ka na ha. Pagod lang ako saka iniisip ko si Clara eh. Nag-aalala ako sa kanya. Wala naman po yun sa akin, kuya. Ayos lang po. Hayaan mo at hindi na mauulit yon. Tinalikuran na ni Banjo si Veron. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay may naapakan siyang malagkit na likido sa sahig. Nang iangat niya ang tsinelas, ay nakita niyang kulay pulang nagmantsa doon. Konti lang naman ang dugong yon. Ngunit sigurado si Banjo na dugo yun ng tao. Saan galing ang dugong to? Anong ginawa ni Veron? May sugat kaya siya? Agad siyang napatitig sa dalaga na noon ay pababa na ng hagdan. Yakap-yakap nito sa kanyang kamay ang mga kobre kama at mga punda na labahin. Hindi na siya dumiretso sa kanyang silid. Bumaba na muli siya sa hagdan upang kausapin ang ina. May nakita akong patak ng dugo sa taas. Ano nangyari? Ba't may dugo ron? Sabihin niyo nga sa akin. Ano nangyari dito habang wala ako? Ikaw mama, may sugat ka ba? Sinaktan ka ba ni Clara? Ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako. Ano bang dugo ang sinasabi mo? Sa akin po yun, kuya. Nasugatan ako kanina pagkuha ko na sa pinsa yung kama. Bakit po? Ganun ba? Ewan, nag-alala ako bigla nang makita ko yon. Naku ayos ka lang ba? Malaki bang sugat? Sa susunod, mag-ingat ka naman kasi. Ayos lang po ako, kuya. Nangyayari talaga ang mga di inaasahang bagay. Gustuhin man natin o hindi. Kagaya nito, aksidente lang. Kaya walang dapat nasisihin. Huwag na po kayong mag-alala. O siya, kung ayos naman pala kayong dalawa aakit na ako sa taas. Magpapahinga na ako ha. Iniwan na niya muli ang dalawang babae. Iginala niyang paningin sa kabuuan ng kanyang kwarto. Maayos at mabango pa rin ang amoy na nanggagaling sa bagong palit na sapin ng kanyang kama. Pagkatapos maisara ang pintuan, ay muli niyang dinukot ang sulat na ibinigay sa kanya ni Veron. Pinasadahan niya yun ng pagbasa at wala naman siyang napuna sa sulat kamay ng nobya. Dahil sa labis na pagod ay hindi niya namalayang nakatulog siya. Ngunit pagsapit ng 12:00 ng gabi ay bigla siyang naalimpungatan ng marinig ang ingay mula sa ibaba. Ingay yun ng blender at mga kaserolang nabibitiwan sa sahig. Dahil doon ay dinala siya ng mga paa papunta sa kusina nila. Hindi ka ba inaantok? Dumiretso siya sa kanilang ref upang kumuha ng malamig na tubig. Nakatalikod sa kanya si Veron at abala sa paghihiwa ng karne. Inilalagay yun sa meat grinder habang nilalagyan ng mga kakaibang sangkap sa pagluluto. Hindi rin napansin ng dalaga ang kanyang pagdating. Maging ang paglapit ng amo ay hindi rin niya naramdaman. Ano ba yung ginagawa mo? At gabing-gabi na nagigiling ka pa ng karne? Ay, pusa! Ano pa namang kuya? Ba't ba palagi na lang kayo nanggugulat? May kailangan po ba kayo? Ba't po gising pa kayo ganitong oras? Ay naku, nakalimutan pala kitang dalhan ng tsaa mo kanina. Ano ka ba? Gusto ko lang uminom ng tubig. Nauuhaw kasi ako. Ano ba kasing ginagawa mo? Gabing-gabi na, aligaga ka pa dyan. Ang sabi po kasi ni ma'am, paalis raw po kayo bukas. Kung kaya, ipinaghanda po kita ng paborito niyong pagkain. Baunin niyo daw po sa biyahe. Huwag ka na mag-abala pa. Matulog ka na at baka lalo ka pa magkasakit dyan sa ginagawa mong pagpupuyat. Tatapusin ko na lang po to, kuya, para iluluto ko na lang to bukas. Ikaw ang bahala. Sige, akit na ako ha. Matulog ka na ha, pagkatapos mo dyan. Sige po. Samantala nang makaakyat na ulit si Banjo sa kanyang kwarto, ay lumabas si Corazon at nagpunta sa kusina. Nagawa mo na bang pinagagawa ko? Nailagay ko na po sa ilalim ng halaman. Nilaliman ko po ang hukay upang hindi sumingaw. Mabuti naman kung ganon. Yung nangyari, ma'am, ipapaalam mo ba kay kuya? Naku hindi pwede Veron. Ayoko munang bumalik tayo ng Iloilo dahil alam kong hindi pa tayo ligtas sa lugar na yon. Saka na lamang tayo bumalik pag ayos na ang lahat.
para makapagsimula ulit. Ngunit paano po kung magtanong siya at… Manahimik ka! Hindi ikaw ang magdidesisyon kung anong tama't mali. Dahil kung hindi, ay baka ibalik kita kung saan kita napulot. Wag po, ma'am. Parang awa na po ninyo. Wag na po ninyo kayo balik doon. Bilisan mo na ang paghahanda dyan. Ayokong maulit ang ganitong pagkakataong maabutan tayo ni Banjo sa kusina. Sige po. Inabukasan 8:00 ng umaga ay maagang lumabas si Banjo upang maglakad-lakad sa hardin ng kanyang ina. Ginawa niya rin ito upang mapagplanuhan kung saan niya ipapalagay ang mga secret camera para masubaybayan niya ang kilos ng mga kasama niya sa bahay. Lingid sa kaalaman ni Veron at ng kanyang ina ay may kakaiba siyang nararamdaman sa kanilang mga ikinikilos. Magmula kasi nang dumating si Clara sa kanilang bahay ay tila palaging naging magugulatin si Veron. Alam niyang masamang pag-isipan ito ng hindi maganda lalo na si Corazon. Ngunit hindi niya maiwasang kutuban ng hindi maganda. Habang naglalakad at tinitingnan ng mga sampagita, ay napapahanga siya sa mga itsura ng mga ito. Malago at talaga namang halatang alagang-alaga sa pataba. Ngunit nakaagaw ng kanyang pansin ang isang tumpok ng lupa. May bagong tirahan na naman ng mga langgam dito ah. Akala ko pa naman napuksa na to ni Veron. Pero mukhang lumipat lang ah. Maya-maya ay may narinig siyang humintong mobil ng pulis sa tapat ng kanilang bahay. Naku po, ito na nga bang sinasabi ko eh. Magandang araw po sir. Magandang araw po. Anong sadya po nila? Nagulat ang pulis na magtama ang kanilang mga mata. May hawak-hawak itong puting sobre. Gayon din ang naging reaksyon ni Banjo na makita ang pulis. Halos manlaki ang mga mata niya na makilala ito. Meron kaming search warrant para sa bahay nyo. Alam mo bang iniulat sa aming istasyon na nawawala ang isang babaeng Clara ang pangalan? Kilala mo ba siya? Oo. Kasintahan ko si Clara. Kasintahan pala. Mukhang alam ko na kung saan hahantong ang kasong to, buddy. Sabi nito sa kasamahang matabang pulis. Napakunot noon naman si Banjo nang marinig yon. Kung iniisip mo na maulit yung nakaraan, Rafael, nagkakamali ka. Wala akong kaalam-alam sa sinasabi mong nawawala si Clara. Wala kang alam? Pero ang report sa amin ng mga magulang niya, dito sa bahay niyo huling bumisita ang anak nila. Anong masasabi mo ron? Totoo na nanggaling siya rito kahapon, sabi nila mama. Pero wala ako rito. Maghapon ako nasa shop. Saka umalis din naman daw siya kagad. Nakita niya nagkatinginan ng 2 pulis. Sa tingin niya hindi ito naniniwala sa mga sinasabi niya. Bigla siyang kinabahan. Marahil tinuloy nga ng babaeng pagbabanta nito sa kanya na tangkang pagpapakamatay. Kung mangyari nga yun, mauulit muli ang nangyari sa kanyang unang naging kasintahang si Jonah. Muling nagsalita ang lalaking tinawag niya sa pangalang Rafael. Ngunit sa pagkakataong yun, ay titig na titig ito sa mata niya. Sa kanyang pagkakabasa sa mga tinging ipinupukol sa kanya, alam niyang siya ulit ang pinagbibintangan ng mga ito na may kinalaman sa nawawalang dalaga. Hindi talaga kami nagkita ni Clara. Kaya kong patunayan na nasa trabaho lang ako maghapon. May mga CCTV sa shop ko. Kung ganun, pwede ba kaming pumasok sa loob para maghanap? Wala kayong makikita sa loob ng pamamahay namin. Pero sige, tara sa loob. Nagpatiuna siya sa pagpasok sa nakasaradong pintuan. Nadatan niya nakaupo ang kanyang ina sa madilim na bahagi ng kanilang sala. Samantalang si Veron naman ay abalang nagluluto sa kusina para sana sa agahan ng 2. Ano ito, Banjo? Mukhang may hindi tayo inaasahang bisita. Oo nga po eh. May ilang katanungan daw po sila tungkol kay Clara. Bakit? Ano nangyari sa kasintahan mo? Naiulat daw po na nawawala. At dito hinahanap. Umalis din kaagad ang babaeng yun dito sa bahay matapos magwala at manggulo. Ano namang pumasok sa kokote ninyo? At dito ninyo hinahanap ang nawawalang palengkerang babaeng yun. Mawalang galang na po, ma'am. Nawawala po si Clara at hinahanap po namin siya dito.
dahil dito po siya nagpunta. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na dito pupunta kaya… Hoy, bingi ka ba? Hindi ba't sinabi ko sa inyong nanggaling nga dito at nag-eskandalo yung babae? Tapos nagbanta na magpakamatay. Nagwala pa nga ang babaeng yon at nagbasag ng mga gamit. Hindi na lang ako nagreklamo dahil ayokong lumaki pa ang gulo. Inilapag ni Corazon ang hawak na dyaryo na kunwari lang naman itong binabasa. Sinusukat nitong mabuti ang mga pulis na nasa harapan nila. Wala ritong hinahanap ninyo. Tantanan niyo ang anak ko dahil tulad ng dati ay malulusutan niya ito. Tumingin ng masama ang isang pulis. Halatang nagtitimpi lamang ito ng kanyang iniipong galit sa dibdib. Huwag ho kayong mag-alala. Lalabas din po ang totoo. Walang sikretong naibabaon sa lupa ng mahabang panahon. Darating ang panahon at sisingaw din ang katotohanan. Sisingaw din kung anong baho meron kayo. Malaman ang sinabi mo, binatang pulis. Anong gusto mong patunayan? Hindi tama na pagsalitaan mo kami ng ganyan sa sarili naming pamamahay. Wala akong pakialam kung nasan tayo ngayon, Banjo. Alalahanin mo. Maski absuelto ka na sa mata ng batas, ikaw pa rin ang tinuturing naming sospek sa pagkawala ng kapatid ko si Jonah. Kung mapapatunayan ko na may kinalaman ka sa pagkawala ni Clara, muli kong bubuksan ang kaso ni Jonah para mabulok ka sa kulungan. Teka, alam mong nalinis ko ng pangalan ko sa kasong yan. Saka hanggang ngayon ba? Hindi pa rin ba natatagpuan ng kapatid mo, Rafael? Ang pulis na bumisita sa kanilang bahay para sa search warrant ay walang iba kundi ang kapatid ni Jonah. Sakto naman nakadestino pala ito sa lugar nila sa Batangas. Nagkagulatan na lang sila nang malamang si Banjo na naman ang nasasangkot sa pagkawalang muli ng isang babae. Kung ayaw niyong maniwala, malaya kayong libutin ang aking tahanan. Ngunit kung wala naman kayong mahahanap, kung maaari wag na kayong pupunta rito para magtanong. Base kasi sa mga tinginan niyo kanina, alam kong pinagdududahan niyo kami. Sa puntong yun ay lumabas na rin si Veron. Nag-alala ang dalaga nang makarinig siya ng ingay sa sala. Tama po, hindi siya nagtagal dito kahapon. Galit na galit po siya kay Kuya Banjo. Ibinigay niya po sa amin tong sulat niya. Hindi alam ni Banjo kung paanong napunta yun sa kamay ng dalaga. Ang alam niya ay hawak niya ang papel kagabi habang nakatulugan na niya ito. Lalo lamang siyang hindi mapakali dahil katulad sa naunang pangyayari. Si Veron din ang nag-abot ng sulat sa mga pulis nung nawawala si Jonah. Napatayo bigla ang payat na pulis at masamang tinignan sila isa-isa. Nilamukos nito ang papel na hawak bago pa dumating at saka ibinarag sa sahig. Nagulat sila sa inasta ng pulis. Lalo pa at grabe ang galit nito na dinuro-duro pa si Banjo. Walang hiya kayo. Ganito rin ang palusot nyo nang mawala ang kapatid ko. Umami na kayo ngayon din. Anong ginawa nyo sa babae? Tarantado ka naman pala eh. Sinabi ko na nga wala kaming kinalaman sa pagkawala niya eh. Ngunit imbis na tumugon ay pasalya siya nitong kinuwelyuhan. Inaawat ito ng kasamang pulis ngunit mahigpit pa rin ang ginagawa nitong pananakal sa kanya ng kapatid ni Jonah. Wala akong kasalanan sa pagkawala ng kapatid mo, Rafael. Nalinis ko ang pangalan ko bago pa kami umuwi sa inyong lugar. Hindi mo ba naiisip na nasasayang lang ang galit at puot mo sa akin? Samantalang yung tunay na mensala, kung sino man yun, malaya pa rin sa ginawa niyang krimen? Magaling ka lang lumusot sa naging kaso mong hayop ka. Pero sisiguraduhin ko na hindi ka na makakalusot ngayon. Sisiguraduhin ko makakahanap ako ng matibay na ebidensya para patunayan na masama kang tao. Mabubulo ka sa kulungan! Mabubulo ka! Bitiwan mo ang anak ko dahil kung hindi, kayo na kasama mong ipapadampot ko sa mga kapwa ninyong pulis. Dahil sa narinig ay nahimasmasan si Rafael. Mabilis niyang binitiwan ang binatang hawak. Nabalot ng tensyon ng loob ng buong sala nila. Isang malakas na pagbuga ng hangin ang ginawa ng pulis. Pilit na kinakalma ang sarili. Kung ganon, hayaan niyo kami maglibot-libot dito sa pamamahay niyo. Ito ang kopya ng search warrant. Isinagawa ng mga pulis ang kanilang trabaho. Subalit makaraan ng ilang minuto, ay natapos na rin agad ng mga ito.
Walang nakita ang mga ito na makakapagturo kung ano bang nangyari kay Clara. Umalis na rin ang mga ito pagkatapos. Alis na po ako, Mama. Aalis ka na kaagad. Hindi ba't mamayang hapon pa ang sabi mo? Naisip ko kasi, Mama, na mas magandang bumiyahe na para kagad din ako makabalik para makamusto ko ang shop. Hindi ko pwedeng maiwan ng matagal ang shop eh. O sige. At magpapahanda na ako ng mga babaunin mo. Siya nga pala, Ma. May darating dito mamaya magtitingin ng mga linya ng kuryente natin. May nakita kasi ako kagabi na parang nag-spark eh. Kailangan yung masuri dahil baka pagsimula ng sunog. Mas mainam na mag-ingat kaysa magsisi tayo sa huli. Yun ang sinabi niyang palusot dahil alam niyang hindi makakatanggi ang kanyang ina. Ang trabahong yun ang hindi niya pwedeng iutos kay Veron. Dahil kung paghahardin lamang o paglilinis ang kanyang sasabihin, ay tsak na tatanggihan siya nito at sasabing si Veron na lamang ang bahala sa lahat. At ayaw niyang mangyari yun. Dahil hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na maipatanim sa kanyang asset ang planong pagpapalagay ng mga sikretong kamera sa hardin ng kanyang ina. Nagpasa siyang umalis na kaagad dahil nararamdaman niyang tila bumibigat na naman ang kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung hanggang kailan pa niya mapagtitimpian ang pagdududang nararamdaman para sa dalawa. Ayaw niyang saktan ang damdamin ng kanyang ina. Kailangan munang makasiguro bago kausapin ang mga ito. Nagmamadali siyang lumabas nang dumating na ang taxi na sasakyan papuntang Maynila para sa kanyang flight. Ngunit hindi sinasadyang natalisod siya sa isang bagong tanim na sampagita malapit sa kanilang gate. Halos nabunot ang halaman dahil sa lakas ng kanyang pagkakatisod. Doon ay nahagip niyang isang bagay na kumislap sa tama ng araw. Dahan-dahan siyang umupo sa lupa. Nang lumingon siya, ay nakita niyang nakatanaw sa bintana ang kanyang ina at pinanunood siya. Kaya naman bago pulutin ang bagay na yon, ay nagkunwari siyang isinisintas ang kanyang sapatos bago pa simpleng pinulot ang singsing. Nang nasa taxi na siya, ay doon niya nakilalang singsing na bigay niya kay Clara. Kilala niya ang bagay na yon dahil siya mismo ang bumili nun para sa kanyang kasintahan. Nanginginig ang kanyang mga kamay na isinilid niya sa isang malinis na plastik ang kanyang nakitang singsing. Unti-unti ay nagkaroon ng kasagutan ng kanyang mga hinala at katanungan. Samantala habang nasa biyahe siya, ay iniipon na niya ang lakas ng kanyang loob. Dahil hindi lang naman talaga ang pagbisita sa kanyang ama ang dahilan kung bakit siya babalik ng Iloilo. Nais din niyang puntahan ng mga magulang ni Jonah at kumustahin ang mga ito. Nais niyang ayusin ang gusot na nangyari sa pagitan niya at sa pamilya ng kanyang dating nobya. Naging mahaba man ang naging biyahe niya, ay hindi niya yun pinansin. Mas pinanabikan niya ang isiping muli niyang makakausap ang magulang ng pinakamamahal na babae. Jonah, nasaan ka na ba kasi? Bakit bigla kang nawala? Pwede ka bang magpakita sa akin maski sa panaginip? Sabihin mo sa akin kung ano nangyari sa'yo. Sa halos isang araw na biyahe ay narating din niya sa wakas ang kanilang dating probinsya. Nakita niyang nagkakape sa ilalim ng mangga ang isang matandang kilalang kilala niya. Nagulat ito nang nakita siya. Agad nitong binaba ang hawak nitong tasa at mabilis siyang sinalubong. Naku naman iho, bakit hindi ka naman nagsabi na darating ka? Pasensya na po kayo, biglaan po kasi naging lakad ko. Sa susunod ay magsabi ka, dahil hindi na tulad ng dati ang lugar natin iho. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi na nagtas dito, marami na nagbago. Pero mukhang wala naman po nagbago sa bahay namin dito. Mukhang alagang-alaga po talaga niyo, Mang Tasyo ah. Salamat po ah. Hindi naman yan ang tinutukoy ko. Pero halika na muna sa loob at doon na lang tayo mag-usap. Mahirap kung may makakita sa'yo rito at matigtikan ka pa. Iginala niya ang paningin sa kabuuan ng bahay na dati nilang tinirhan noon kasama ang ama. Ito ang naging tirahan nilang dalawa. Mula sa pagkabata hanggang sa nakilala na nga niya ang kanyang madrastang si Corazon. 3 araw matapos ang kasal ng kanyang papa at madrasta,
ay nakilala naman niya si Veron. Inuwi siya doon ni Corazon. Ayon sa babae, ay nais niyang kuning kasambahay ang bata dahil wala na itong ibang matutuluyan. Kwento umano ng bata ay iniwan ito sa gubat ng kanyang mga magulang at hindi na binalikan. Naawa ang Don kaya tinanggap niya si Veron sa kanilang bahay. Kapalit ng pagkupkup sa kanya ay ang paninilbihan nito sa kanilang pamilya. Bakit parang bigla kang natahimik, iho? Ano bang iniisip mo? Naalala ko lang po yung mga naging karanasan ko po dito, Mang Tasyo. Magsasalita pa sana siya. Ngunit bigla siyang nagulat nang maramdamang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Tawag yun mula sa mga inupahan niyang lalaki na palihim na magkakabit ng mga sekretong kamera. Sinabi sa kanya kung paano nito makokonek ang kanyang telepono sa mga nasabing kamera. Agad naman niyang kinonek doon ang kanyang cellphone dahil nais niya rin matuklasan kung ano ang pinagkakaabalahan ng dalawa kapag siya'y wala sa kanilang tahanan. Magpapahinga na muna ako, Mang Tasyo. Mamaya na lang po tayo mag-usap. Napagod po ako sa biyahe. Ayaw, sige. Tumuloy ka na lamang doon sa dati mong silid, iho. Tamang-tama pala at naglinis ako doon kanina. Nakapagpalit din ako ng mga punda at kobre kaba. Ayos talaga kayo. Salamat po. Itinulak niya ng bahagya ang nakasaradong pintuan ng kanyang dating kwarto. Maganda pa rin ang pagkakaayos ng loob. Maging ang dingding nito na yari sa matibay na tabla ay mukha pa rin matibay at presko pa rin sa kanyang paningin. Dinama muna ni Banjo ang lamig ng kanyang kumot at unan sa kanahiga. Ipinikit niya ang mga mata at ipinahinga ang pagod niyang katawan at isipan. Sinubukan niyang panuorin ang mga nakukunan ng kanyang mga kamera. Pero dahil maliwanag pa ay alam niyang wala siyang mapapanood sa mga oras na yon, kundi ang mga sampagitan ng kinikilalang ina. Nainip siya sa panonood hanggang sa hindi na niya namalayang nakatulog na siya. Isang masamang panaginip ang agad na nagpakita sa kanya pagpikit pa lamang ng kanyang mga mata. Nakikita niya si Jonah na duguan at nakahiga sa isang mahabang lamesa. Umiiyak ito habang nakatingin sa kanya. Wala na itong boses ngunit sa basa nito sa kanyang mga labi ay nanghihingi ito ng tulong at hustisya. Hindi niya magawang lapitan ng kasintahan dahil sa oras na ginagawa niya yon ay may hindi siya nakikitang mga kamay na humihila sa kanya pabalik. Tumigil siya sa pagsubok na lapitan ng dugo ang nobya. Naalala niyang sinabi ni Mang Tasyo nung bata pa siya na kapag may gusto siyang makita na may tagabulag, ay yumuko lamang siya at sumilip sa pagitan ng nakabuka niyang hita. At ganun nga ang kanyang ginawa. Ngunit labis siyang nagulat nang makita niya si Veron ang kanilang kasambahay. Duguan ang bibig nito at may kung anong inunguya na hawak sa kamay. Nang titigan niya ito, ay nakita niyang laman loob yun o bituka ng isang tao. Bigla siyang napabalikwas ng bangon dahil doon. Bakit si Veron ang nakita ko, Jonah? Ano bang ginawa ng babaeng yun sa'yo? Siya bang pumatay sa'yo? Pero paano? Batang-bata pa siya nung nangyari yun. Napahawak siya sa kanyang ulo nang maramdaman ng biglaan nitong pagsakit dahil sa labis na pag-iisip. At sa ganong posisyon siya naabutan ni Mang Tasyo. Iho, ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Napanaginipan ko po si Jonah, Mang Tasyo. Isang masamang panaginip. Nakita ko po siyang duguan at nakahiga sa isang mahabang lamesa. Ano pong ibig sabihin nun? Pasensya ka na, iho, pero wala akong kakayahang bumasa o magpakahulugan ng panaginip. Tapos may nakita po akong babae na duguan at may kinakaing laman ng tao sa kanyang mga kamay. Hindi kaya ipinapahiwatig nito na patay na talaga si Jonah? Kaya hindi na nagpakita o umuwi man lang sa kanila? Ang alam kong nilalang na kumakain ng laman loob ng tao ay aswang. Hindi kaya biniktima ng isang porog ang kasintahan mo? Aswang na porog? Ano po ba yun? Magmula nang umalis kayo rito sa probinsya,
ay dumami na ang napapabalitang sumasalakay ng mga porog. Isang uri ito ng aswang na kumakain ng bituka, atay, puso at utak ng kanilang mga biktima. Tapos yung laman ay hindi kinakain ng sariwa. Pwedeng iniiwan na lamang yung katawan sa kung saan niya ito tinapon. O kaya naman ibinabaon ito sa lupa upang walang makitang ebidensya sa kanilang mga ginawa. Nakakatakot naman ho pala. Bakit kaya nagkaroon ng mga aswang na gano'n dito sa baryo natin? Dati namang tahimik dito ha. Walang nakakaalam, iho. Maski ako, hindi ko alam kung bakit. Alam mo ba, may nakakita rito ng anyo ng isang porog. Para daw silang mga anyong lobo na punong-puno ng maitim na balahibo sa katawan. Wala man lang hubang nagawang barangay para mapuksa sila? Ay nako, wala eh. Tanging pagroronda lamang ang kanilang nagagawa. Pero madalas pa rin silang nalulusutan ng mga porog. Matatalino at tuso ang mga aswang na yan. Ngunit meron silang kahinaan. Hindi sila nakakatagal sa sikat ng araw. Naggulat si Banjo na marinig ang sinabing yun ng kanilang katiwala sa dating bahay. Agad niyang naalala si Corazon. Hindi talaga ito nagpapasikat sa araw dahil nga sa sakit nito. Ngunit paano nga ba niya huhusgahan ito? Gayong ito na ang nag-alaga sa kanya nung pasibol pa lamang ang kanyang kabataan. Bagamat may kasungitan nito, ay hindi naman niya may tuturing na isang masamang tao ito. Dahil kung iisipin niya na aswang ang madrasta, ay matagal na sana siya nitong biniktima. May iba po tayo ng usapan, Mang Tasyo. May isang dahilan pa po ako bukod sa pagbisita ko sa aking ama. Gusto ko pong bisitahin din ang mga magulang ni Jonah. Nais ko po silang kumustahin. Susubukan kong tapusin na rin ang matagal naming di pagkakaintindihan. Nais kong humingi ng tawad sa kanila dahil sa nagawa kong sakit sa kanilang anak noon na naging sanhi ng kanyang biglaang pagkawala. Tumango ang matanda. Sinamahan nga niya ito sa tirahan ng dating nobya. Doon ay naabutan nila ang mag-asawang nasa labas ng kanilang bahay at nagpapahangin. Nakita ni Banjo ang labis na gulat sa mukha ng mga ito, lalo na ang ama ni Jonah. Ilang sandali pa'y nakaharap na nila ang mga ito. Ang inakala niyang ipagtatabuyan siya ay hindi naman nangyari. Mabait silang sumalubong sa kanyang pagdating. Nagkakwentuhan sila ng maayos. At nang oras na humingi siya ng tawad, ay agad siyang pinatawad ng mga ito. At sinabing naniniwala na sila na wala siyang ginawa kay Jonah. Masakit man daw isipin, pero ang pinaghihinalaan nila posibleng isang porog. Naikwento na rin ni Banjo tungkol sa kanyang naging panaginip. Ngunit hindi na nito binanggit na kasama sa kanyang panaginip si Veron. Doon na nagsimulang pumatak ang luha ng mga matatanda. Ngunit hindi nito binanggit na kasama sa kanyang panaginip si Veron. Doon na nagsimulang pumatak ang luha ng mga matatanda. Masayang-masaya ang pakiramdam ni Banjo na nagkapatawaran na sila ng mga magulang ni Jonah. Pag-uwi niya galing probinsya, ay balak na rin niyang makipag-ayos sa kapatid nitong si Rafael. Iho, tayo na't umuwi na tayo. Malapit ng kumagat ang dilim. Delikado para sa atin. Tayo na. Magpapaalam na po kami, Tay, Nay. Salamat po sa inyo. Habang naglalakad sila pa uwi, ay naramdaman ni Banjo na tila mainit ang mga matang nakamasid sa kanilang dalawa ng kanilang katiwala. Bilisan na natin. Dahil pag sumapit ang alas 6, siguradong hindi na natin malalaman kung ang nakakasalubog natin ay tao pa ba o isa ng porog. Mabilis na ang kanilang naging hakbang. Napansin niyang malakas na pagbuga ng hangin ng matanda nang makita nila ang kanilang bahay. Marahil ay talagang kinakabahan ito na baka bigla silang atakihin ng mga aswang. Mabuti na lamang at hindi naman talaga sila inabot ng dilim. Agad silang pumasok ng bahay at sinimulang ipinid ni Mang Tasyo ang mga pinto at bintana. Agad siyang ipinaghanda ng matanda ng makakain. Siya naman ay umupo sa dati nilang sofa at pinaandar ang kanilang lumang telebisyon. Mang Tasyo, ubra pa ba tong TV natin? Nako, hindi na po. Patay na po yung matagal na.
Saka hindi na po uso yung antena. Sa totoo niyan, tayo na lang po ang may ganyang klase ng antena rito eh. Yung nakakabit pa sa kawayan. Natigilan ng kanilang tawanan nang makarinig ng isang malakas na kalabog sa itaas ng bubong. Tapos ay naramdaman nilang tila umiikot ang kawayan kung saan nakakabit ang antenang yun. Naku po, ano yun Mang Tasyo? Naku po, sinasabi ko na nga ba natiktikan na tayo ng mga porog. Madali ka, tumabi ka sa akin. Kahit na anong mangyari, ay huwag na huwag kang lilikha ng ingay. Eto, hawakan mo ang kutsilyo upang kahit papano ay may panlaban tayo. Tasyo! Ilabas mo ang bisita mo. May tatanungan lang kami sa kanya. Hindi namin kayo sasaktan. Anong bisita bang sinasabi nyo? Wala akong bisita rito. Nag-iisa lamang ako. Huwag mo akong gawing hangal, Tasyo. Nais ko lang tanungin ang anak ni Don Pico. Inuulit ko, wala akong bisita rito. Umalis na kayo. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na wala na sila rito? Umalis na sila at sa Maynila na sila tumira. Kung gusto nyo ay sundan nyo sila roon. Parehas silang napaigtad ng matanda nang bigla nitong kinalabog ang pinto nila. Mabuti na lamang at matibay ang pintong yon at maganda ang mga panara. Hindi yun basta-basta masisira. Tumigil na kayo. Bakit ba ayaw nyo akong patahimikin? Wala naman akong kasalanan sa inyo para guluhin nyo ako ng guluhin dito. Gusto mo na ba talagang manahimik, Tasyo? Biglang nanlaki ang mata ng matanda nang marinig ang pagbabantang yon ng aswang sa labas. Tinatakot nyo ba ako? Hindi nyo ako magagalaw. Dahil hindi naman ako kailangan lumabas sa gabi. Kung gusto nyo akong biktimahin ay sa umaga. Pwede kong ibigay ang mga oras kung saan nariyan ako sa labas. Maniwala ka. Wala kaming masamang intensyon sa iyong bisita. Nakita na namin siya kanina, Tasyo, na kasama mo. Huwag ka nang magkaila pa. Nakikiusap ako. Nakikiusap na siya. Mukha naman nagsasabi siya ng totoo. Shh! Sinabi ko nang huwag kang maingay muna eh. Narinig ko na ang boses niya. Huwag na kayong magkaila. Halika, maski dito ka lang sa likod ng inyong pinto. Mag-usap tayo, anak ni Don Pico. Nakikiusap ako. Kausapin mo ko. Ako ang ama ni Veron. Nais ko lamang kumustahin ang aking anak. Hindi naman makapaniwala si Banjo sa kanyang narinig. Ang katotohanan yon ang labis na nakapagpabalisa sa kanya. Matagal na pala silang nag-aalaga ng aswang sa bahay ng kanyang ina. Wala na po sa amin si Veron. Ang katotohanan niyan, napagtampo kasi siya ni Mama. Kaya lumaya siya at hindi na po namin alam kung saan siya nangamuhan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi nun iiwan ang mama mo. Kahit na anong mangyari. Nais kong makita ang anak ko. Nais kong kunin si Veron. Maniwala po kayo. Totoo ang sinasabi ko. Tumahimik ka! Hindi iiwan ni Veron ang kanyang ina! Anong sinabi mo? Tama ang narinig mo. Anak ni Corazon si Veron. Kailangan kong makuha ang anak ko bago sumapit ang kanyang kaarawan sa ikinamang araw. Kung hindi ay pagsisisihan mo. Dahil tiyak na ang lahat ng mga tao sa inyo ay manganganib ang kanilang mga buhay. Ano po mangyayari sa kanyang kaarawan? Magiging ganap na siyang isang aswang na porog. Delikado ang mga bagong sibol na porog, binata. Dahil wala pa silang kontrol sa kanilang pagiging aswang. Biglang napaisip si Banjo. Pasensya na po. Pero hindi ko po kayo maaaring pagkatiwalaan. Yun lang at hindi na muling umimik ang binata. Hinayaan na nitong magsisisigaw at magingay ang lalaki sa labas. Pumasok na siya sa kanyang silid at sinubukang matulog. Alam niya na sa pagkakataong yon, hindi nga siya sasaktan ng mga aswang na yon. Dahil siya ang magiging tulay upang mahanap nito ang kanyang anak. Ngunit sa isip ng binata,
Hindi niya maaaring ipagkanulo ang babaeng itinuring na rin niyang totoong kapatid. Hindi siya makapaniwala na ang dami pala niyang lihim na matutuklasan sa lugar na yon. Hindi tuloy niya alam kung paano niya pakikisamahan ulit ang dalawa. Gayong alam na niya na mag-ina sila, bigla tuloy siyang napatanong sa kanyang sarili. Kung alam ba nilang parehas na mag-ina sila at nagkukunwari lamang sa kanila, o hindi nila alam ang katotohanan. Kung ano man yun, ay hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Sa tagal kasi ng mga panahong kasama nila ang dalaga, ay hindi naman niya nakitang itinuring na anak ng kanyang madrasta ang babae. Nanahimik na rin ang paligid. Umalis na ang mga aswang sa paligid ng kanilang bahay. Totoo ngang walang masamang hangad ang mga ito sa kanya kundi ang malaman lang kung nasan si Veron. Nag-alala siya para sa kanyang mga kapitbahay kung sakali mang magkatotoo ang sinasabi ng lalaki sa likod ng pinto. Mapanganib si Veron. Yun ang paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang tenga. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sinimulan niyang panoorin ang kanyang ina at si Veron sa abot ng kamerang ipinalagay niya. Tulad na nakasanayan, ay naroon na naman ang mga ito sa kanilang hardin at nagtatanim na naman ang puno ng sampagita. Hindi pa rin talaga nagsasawa si Corazon sa kanyang kakatanim. Wala naman siyang kakaibang nakita sa video. Tulad pa rin kasi ng dati, ay narinig niyang sinisermonan na naman ng kanyang ina si Veron. Dahil hindi na naman natapos nito ang pagdidilig ng kanyang mga halaman. Yun lang naman ang isang bagay na kinagagalitan ng ina sa kanilang katulong. Pinatay niya ang cellphone at pinili na lamang na matulog. Ipinikit na niya ang kanyang mga mata. Kinabukasan ay maaga niyang tinungo ang puntod ng kanyang ama. Nagsindi siya ng kandila at nag-alay ng mga bulaklak at ilang piraso ng makakain. Nag-alay na din siya ng kaunting dasal para sa kaluluwa ng kanyang papa. Hindi pa man siya natatapos ay biglang naramdaman ulit niya ang panginginig ng cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya yon at pinanood ang nangyayari sa bahay nila. Nakita niyang lumabas ng kanilang tahanan si Veron at kasalukuyang nagdidilig ng mga bagong pananim na sampagitan ng amo. Napansin ni Banjo na tila namumula ang kutis ng dalaga at panay ang kamot nito sa kanyang braso na noon ay parang nasusunog dahil sa sikat ng araw. Hindi na lamang yung pagsishade ng ina ang nagagaya ni Veron dahil maski ang sakit nito sa balat ay tila nakukuha na rin niya. Nalungkot siya para sa dalaga. Nagugustuhan kaya niya yung nangyayari sa kanya ngayon? Sa palagay ko, hindi. Natigilan siya sa pagmumuni-muni nang marinig ang boses ng kanyang ina. Hindi ito kita sa kamera, pero alam ni Banjo na nasa malapit lang ito. Marahil ay nasa tabi ng bintana ito. Tinataguan o iniiwasan ito ang direktang tama ng sinag ng araw. Tapos na ba ang ginagawa mo, Veron? Opo, wag na po kayong mag-alala. Tapos na po. Mabuti naman kung ganon. Dahil kapag nagkataon, pareho tayong pupulutin sa kangkungan. Pero bago mangyari yon, ay ibabalik kita sa buhay na kinagisnan mo sa maraming taon. Ayoko na pong bumalik sa dati kong buhay. Hayaan na po ninyo ako dito. Inaayos ko naman po ang aking trabaho. Inaayos ba ang tawag mo sa ganyan? Kinalilimutan mo maski ang munting bagay. Nakikiusap ako, ma'am. Ayoko na pong mabuhay sa lugar na yun. Sobrang hirap ng buhay kasama ng aking ama. Ayos na po ako dito. Binanggit mo pa talagang walang kwentang lalaking yon. Isang hampas lupa, walang pangarap sa buhay. Ako po ba, maaari po ba akong mangarap? Gusto ko pong mag-aral. Matutulungan niyo po ba ako? May pangarap ka? At sa palagay mo ba maiaahon ka nito sa kahirapan? Alam mo, maski tapos ka, kung hindi ka naman marunong dumiskarte, sisiguruhin ko sa'yo na wala ka rin mararating. Saka ayos naman ang trabaho mo sa akin Bakit ka pa aalis? Okay na yan sa'yo. Bagay ka naman maging hampas lupang muchacha. Panindigan mo na yan. Pinatay na ni Banjo ang kanyang cellphone.
Hindi na kasi niya nagugustuhan ulit ang inilalabas ng bibig ng kanyang ina. Hindi siya makapaniwala sa pagtrato ni Corazon sa sarili nitong anak. Kinagabihan ay muli siyang nanood sa mga video na nakukuhanan ng kanyang mga sikretong kamera. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay may nakita siyang isang malaking itim na bag na hinihila ng kanyang ina. Halos hindi mawala ang tingin ni Banjo sa screen ng kanyang cellphone. Malayo sa inaakala niyang may sakit ito at mahina ang katawan. Malakas ito at tila walang iniindang karamdaman. Ilang sandali pa, nakasunod naman sa kanya si Veron at nagsimulang maghukay. Walang ideya si Banjo sa kung ano ang ginagawa ng dalawa. Kinakabahan siya sa tuwing nababaling ang tingin niya sa bag na dala ng kanyang ina. Matapos maghukay ni Veron, ay inilagay niya ang laman ng bag sa mga hinukay na butas sa tabi ng puno ng sampagita. Ito na rin ang nagtataklob ng lupa. Bagamat hindi siya sigurado sa inilalagay ng mga ito, ay labis naman siyang nagdududa sa ikinikilos ng dalawa. Nakikita pa niyang lumilingalinga ang dalawa sa paligid. Mainam at wala pa ang Kuya Banjo mo. Kahit paano panatag ako maitatago na talaga natin sa kanya itong nangyari kay Clara. Halos manginig ang mga kamay ni Banjo na marinig yun sa kanyang ina. Habang tumatagal ay napagtatanto niya ang katotohanan. Natatakot na siya sa mga susunod pang matutuklasan. Mali talaga tong ginagawa natin, ina. Mabuti pa bumalik na tayo sa ating bayan. Baka mamaya may makahuli sa atin dito. Saka hindi nakakabuti kay Kuya Banjo yung ginagawa nating pagpapainom sa kanya ng mga tabletas na pampatulog sa tuwing nang bibiktima kayo. Manahimik ka nga. Wag na wag mo kong tatawaging ina. Dahil baka masanay ka at magkabistuhan pa tayo nila Banjo. Kasabahay ka lang dito sa pamamahay ko. Yan ang isaksak mo sa isip mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Asensya na po. O siya, sigurado na bang hindi mangangamoy ang mga tirang karne at buto ni Clara? Hindi na po yan mangangamoy. Lalo't medyo may kalaliman ng mga butas. Tapos matatabunan ng halimuyak ng sampagita ang mabahong amoy nito. Mabuti na lamang at araw ng pagbubulaklak ng mga halaman ko. Yung nangyayari sa akin, hindi ka ba nag-aalala? Magiging katulad na ba kita? Magiging halimaw din ba ako na kumakain ng mga laman loob ng tao? Alam mo, Veron, matatakasan mo ang pagiging mahirap sa piling ng iyong ama. Pero ang pagiging purog natin ay hindi. Sa pagsapit ng iyong kaarawan, ay magiging ganap na ang iyong pagiging aswang. Ayoko maging katulad mo. Tonta, maski anong tanggi ang gawin mo, hindi mo matatakasan ang nakatadhana sa'yo. Ayos lang na maging aswang ako. Ang sinasabi ko, ayoko maging katulad mo. Isa kang masamang ina. Hindi sa akin kundi kay Kuya Banjo. Wala kang alam, Veron, kaya manahimik ka na dyan. Marami po akong alam. Masama kang ina dahil gahaman ka sa salapi. Ayaw mong nakikipagrelasyon si Kuya dahil ayaw mo na makapangasawa siya. Alam mo kasi sa sarili mo na tong mga yaman na to kapag nagkapamilya siya, mababawasan ang mapupunta sa'yo. Tanga ka pala talaga Matanda na ako, tonta. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Para kapag may nangyaring masama sa akin, lahat ng yaman na to ay mapupunta sa'yo at hindi sa magiging asawa o anak ni Banjo. Kung ganyan ang plano mo, bakit hindi na lang si Kuya Banjo ang paslangin mo? Bakit nandadamay ka pa ng mga inosenteng babae? Pinatay mo na si Ate Jonah, tapos ngayon si Clara. Sinong susunod? Si Ate Isabel? Manahimik ka na, Veron! Manahimik ka! Hindi ka ba nakokonsensya? Ginagawa mong pataba sa halaman mo ang mga kawawang babae. Si Ate Jonah, ginawa mong pataba sa nag-iisang sampagita mo sa likod ng bahay niyo noon. Sa narinig na yon ay agad nang pinatay ni Banjo ang kanyang cellphone. Sunod-sunod na malalakas na sigaw ang kanyang ginawa. Kahit alam niyang delikado ang kanyang kaligtasan, ay lumabas siya ng bahay at tinungo ang likod bahay.
Nakita niyang naroon nakatayo pa ang puno ng sampagita. Agad niyang hinanap kay Mang Tasyo ang mga pala at nagsimula silang maghukay. Hindi nga siya nagkamali. Nakatuklas sila doon ng mga kalas-kalas na buto ng tao. Labis siyang tumangis na makita ang mga yon. Agad niyang tinawagan si Rafael, ang kapatid ni Jonah, at sinabi ritong natagpuan na niya si Jonah. Magliliwanag na nang matapos sila. Tulala siyang nakasalampak sa lupa nang dumating ang mga magulang ni Jonah. Labis-labis na naging paghihinagpis ng mga ito dahil sa pagkakatuklas ng mga buto ng anak. Ngunit sa kabila ng natuklasan ay labis pa rin ang naging pasasalamat nila kay Banjo dahil sa wakas ay mabibigyan na rin nila ng maayos na libing ang dalaga. Pagdating ni Rafael makalipas ang ilang oras, ay inihanda na nila ang plano ng kanilang pagdakip sa ginang at sa kasambahay. Patawarin mo ako, Banjo. Kung ikaw na pagbubuntalan ko ng galit ko noon pa, hindi ko alam na magagawa pala yun ng iyong madrasta. Mga hayop na porog. Humanda sila. Kinabukasan pagkatapos ng libing ni Jonah, ay sabay nang umuwi ng Batangas sina Banjo at Rafael. Nakabalik ka na pala, Banjo. Bakit hindi ka man lang nagpasabi? Nakalimutan ko na pong tumawag, Mama. Teka, ano yung naaamoy ko? Ba't ang baho? Saan nanggagaling ang mabahong amoy na yun? May naaamoy kang mabaho? Wala naman ah. Meron, Ma, sobrang baho eh. Parang amoy na patay na hayop. Veron? Nasaan si Veron? Hindi ba siya naglilinis dito sa bahay nung wala ako? Katulad ng dati sa tuwing mataas ang sikat ng araw, ay nagkukubli ang kanyang ina sa likod ng mga itim na kurtina. Nakashade ng itim. Nakita niya ang kanilang kasambahay na nagkukubli na rin sa madilim na sulok sa kanilang kusina. Napansin niya may pagkakahawig nga ang kanyang ina at ang katulong nila. Napatanong tuloy siya sa sarili niya kung bakit hindi niya yun kaagad napansin. Sana noon pa'y hindi na siya nagpauto sa dalawa. Inagabihan ay muli siyang hinatiran ni Veron ng isang basong tsaa. Ngunit hindi tulad ng dati ay itinapon niya yun sa inidoro. Nagkunwari siyang tulog. Ilang sandali lang ay nakarinig siya ng mga kakaibang tunog sa ibaba. Tunog yun ng parang nahihirapang nilalang. Dahan-dahan siyang sumilip sa may hagdan. Ganun na lamang ang kanyang pagkagimbal nang makita ang dalawang kasama sa bahay na nagbabago ang kanilang anyo. Nakapangingilabot ang mga itsura ng mga ito. Hindi niya akalaing ang babaeng nagpalaki sa kanya at itinuturing niyang isang tunay na ina ay isa palang halimaw. Nahahawig ang mga ito sa lobo. Makakapal na itim na balahibo ang bumabalot sa kanilang katawan. Nakausli ang dalawang malaki at matulis na pangil. Ang mga kuko naman nito ay mahahaba at kasing talas ng itak na bagong hasa. Tignan mo nga yon, parang may taong sumilip sa ating kanina. Imposible! Sigurado akong tulog na si Kuya Banjo. Mabilis siyang bumalik sa kanyang silid at ikinandado ito. Iniusog pa niya ang kanyang kama upang mas makasigurado na hindi mabubuksan ng mga aswang ang kanyang kwarto. Sinasabi ko na nga ba nakita tayo ni Banjo, Veron? Hindi! Sa loob ng kanyang silid ay hindi na niya nakayanan ng isiping nakakakain siya ng karne ng tao. Halos maiyak-iyak siya sa katotohanan yon. Narinig niya ang mga yapak ng paa na papalapit sa kinaroroonan ng kanyang kwarto. Magkakasunod na mahihinang katok ang maririnig sa labas ng pintuan. Maging ang mga buntong hiningang pinakakawalan ni Corazon ay dinig na dinig rin ni Banjo. Bakit nagsasara ka pa ng pinto? Wala naman tayong ibang kasama sa bahay. Ano bang ginagawa mo? Ngunit hindi pa rin siya umimik. May nalalaman na sa atin si Banjo. Siguradong kailangan na natin siyang i-dispatcha. Hindi ako makakapayag, ina! Mahal ko si Kuya Banjo! Huwag kang hangal!
Sa tingin mo ba matatanggap ka niya kapag nalaman niyang isa kang aswang? Magbabagong buhay ako! Hindi ko yayakapin ang pagiging aswang ko! Huwag kang ilusyonada! Humalakhak ito ng malakas. Dahilan upang mapikon si Veron at tinulak ang kanyang ina. Biglang tumahimik ang loob ng kanilang tahanan. Hindi inaasahan ni Banjo na kayang sirain ni Corazon ang pinto ng kanyang kwarto. Mabilis kumilos ang kanyang ina. Hindi na niya nagawa pang umilag nang bigla siyang hablutin nito at dalhin sa labas ng silid. Nakagat siya sa braso ni Corazon. Nakita niyang nakahiga at walang malay si Veron. Ngunit unti-unti rin itong nagkakaroon ng malay. At nang makita niyang sasaktan na siya ni Corazon ay kinagat nito sa binti ang sarili niyang ina. Hindi magawang tumakas ni Banjo dahil nanghihina siya sa taglay na lason mula sa kagat ng porog. Aatake pa sana ang aswang na si Corazon, ngunit tinalon na ito ni Veron. Bumulusok ang katawan nila sa hagdan pababa ng baitang. Nanghihina man si Banjo ay pinilit niyang makababa ng hagdan. Nakita niyang parehas na nakahandusay ang katawan ng dalawang babae. Patawarin mo ko, Kuya Banjo. Hihilahin niya sana ang katawan ng dalaga subalit tumanggi ito. Tumambad sa kanyang sugat ni Veron. Nasaksak ito ng mahabang kuko ng sarili nitong ina. Tumagos yun hanggang likod. Ganun rin ang sugat na natamo ni Corazon. Kuko ng kapwa naming aswang ang tanging makakapatay sa amin. Ngunit bago yun, nais kong malaman mong hindi ako tunay na masama. Bumulwak ang dugo sa bibig ni Veron. Ngunit bago ito nalagutan ng hininga, ay nasabi niya sa binata na huwag itong mag-alala. Dahil ang mga niluluto niya ay pinapalitan niya ng karne ng baboy. Lingid sa kaalaman ng kanilang ina. Binawian ito ng buhay sa araw mismo ng kanyang ika-21 kaarawan. Lumiwanag ang buong kabahayan at tumambad ang mga pulis. Mabilis nilang sinunog ang mga bangkay ng porog. Pagkatapos nun ay nagsimula na silang maghukay sa tabi ng mga puno at natuklasan nila ang napakaraming mga buto ng tao. Halos hindi na mabilang sa kamay ang bilang ng mga bungong nahukay ng mga tauhan ng mga pulis. Ang mga bagong libing matapos mahukay ay umalingasaw ang nakakasulasok nitong amoy ng pagkabulok. Hindi na yun naitago ng halimuyak ng sampagita. Ginawa na ng sementeryo ang aking tahanan. Matapos ang lahat ay kumuha ng hardinero si Banjo at ipinatanggal ang lahat ng mga puno ng sampagita sa paligid. Hiniling niya sa hardinero na palitan na lamang ito ng ibang mga halamang namumulaklak. Magmula ng araw na yon na nalaman niya ang lahat, ay ayaw na ni Banjo na nakakaamoy ng halimuyak ng sampagita. Wakas. Ano ka ba, Veron? Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo